Kalusugan at kapakanan ng ating mga kababayan ang isa sa mga naging prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At para mas malaman natin ng iba't ibang programang pangkalusugan, kasama natin ngayon si Department of Health Secretary Ted Herbosa. Sec Ted, magandang hapon po. Magandang hapon sa mga sumusubaybay at naghihintay ako ng aking pangatlong sona na papakinggan at sabi nga ng Presidente, napakahalaga ng kalusugan ng ating mamamayang Pilipino. In fact, ang sabi niya, sa second half of his term, wants to concentrate on education and healthcare. So, nag-expect ako maraming iuutos na naman sa akin for this coming next year. Bago ang mga utos na yon mula sa Pangulo, Sec Ted, unahin muna natin yung mga nagawa na o ginagawa ng Department of Health. Kamusta po yung pag-address natin sa HIV/AIDS problem? So yan, we have over 180 treatment hubs all over the country. At yung gamot sa HIV, testing, libre yan. Yung gamot, libre yan. Nagtayo nga ako ng patient appointment system via telephone. Ang sabi sa akin ng director ng San Lazaro, dumami ang mga nagpapatest at dumami, which is a good thing na nagpapatest lahat ng dapat magpatest at kung positive sila, makakatanggap sila ng counseling at sagot ng PhilHealth yung kanilang antiretrovirals or medicines for life yon. Okay, bukod po dyan, syempre andyan po yung mga measles, yung po mga madalas na sakit po ng tao. Yung pong vaccination rollout po natin dito, kamusta po yung reception ng mga kababayan natin? Well, nagkaroon kami ng parang survey of mothers. It turns out 85% ng ating mga nanay gustong pabakunahan ng kanilang mga anak. So, contrary sa nababasa ko sa social media, parang madaming anti-vaxxer na tinatawag, ang mga nanay gusto mapabakunahan ng mga anak nila, which is a good thing. So, ang problema lang namin, yung procurement namin mabagal. So, we'll try to do some catch-up para dumating na yung mga vaccines at magbigay natin sa ating mga kabataan. Bukod po sa mga current issues at yung mga nabanggit nyo na Sec Ted, ang gusto ng Pangulo ay healthcare for all. Yes. So, kamusta po ang mga programa natin para mas mabigyan ng access ang ating mga kababayan sa mga proyekto at programa pangkalusugan? Tama yan, gusto ni Presidente lahat mabigyan ng pangkalusugang serbisyo. So nag-umpisa kami sa primary prevention, primary health care sa tinatawag namin bukas centers, bagong urgent care and ambulatory centers. May 53 na po tayong bukas all over the Philippines. Nag-target ako 28 lang pero halos doble yung na-accomplish natin at happy yung mga community. And then meron din kaming programa yung Purok Kalusugan, which is really going into the puroks of each barangay para mabigay natin yung mga serbisyo for maternal care, yung mga buntis, para sa mga bata, yung mga bakuna, and then yung water, sanitation, and hygiene. So yun yung public health aspects. And then hindi din iinto na ang Presidente gusto yung mga specialty centers. So we have over 106 specialty centers na natayo natin sa mga regional DOH hospitals. May heart operations na rin sa Mindanao, sa Visayas, at ibang parte ng Pilipinas. Parang hindi na po sila kailangan pumunta dito sa Metro Manila. Hindi na nila kailangan pumunta ng heart center at makipagsiksikan doon na sa kanilang mga regional hospitals sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So Secretary Ted, ano po inaasahang marinig nyo sa talumpati po ng Pangulo sa kanyang fourth zona? Well, I'm hoping ma-emphasize niya huli ang healthcare. In his past 3 zonas, talagang nakatutok ang healthcare. Madami siyang pangako. Some have been delivered. I hope ma-announce yun at alam ko may papangako pa siya. So, hinihintay ko yun. Okay po, maraming salamat sa inyo, Secretary Ted Herbosa. Maraming salamat. Mula po sa Department of Health, Secretary Ted Herbosa.